Maraming salamat sa inyong lahat dahil umabot na tayo sa 1,000 subscribers. Para sa mga nais mapanood ang buong paliwanag ng aming palabas na House of Lies, huwag kalimutang mag-subscribe at manatiling kasama namin. Muling ibinuhos ni Greg ang kanyang galit kay Regina. Sa bawat pagkakataong makita niya si Edward, naaalala niya ang nakaraang pagtataksil. Ngunit nanindigan si Regina. Kahit nagkamali siya, hindi nangangahulugang dapat ipagkait si Edward bilang anak. Maging handa pa siyang magsagawa ng panibagong paternity test upang patunayan na tunay na anak ni Greg si Edward. Ngunit napakalakas ng pride ni Greg, tumanggi siyang umatras. Lubos na gumuho si Edward. Ang paulit-ulit na salita ni Greg na hindi siya bahagi ng pamilya Torampo ay tuluyang bumasag sa kanyang puso. Hindi na rin matiis ni Paulo ang kalupitan ng kanyang ama. Pinigilan niya si Greg, sinabing hindi karapat-dapat si Edward sa ganoong sakit. Sapat na ang mga problema ng pamilya, hindi na kailangan ng bagong sugat. Ngunit iginiit ni Greg na katotohanan lamang ang kanyang sinasabi. Pinagtaksilan siya ni Regina at matagal nang nakabaon ang lihim na iyon. Sinabi ni Paulo na hindi na maaaring magpatuloy ang katahimikan. Kung kinakailangan, dapat nang ilantad ang lahat sapagkat nadungisan na ang kanilang pangalan. Sa ilalim ng walang humpay na presyon ni Greg, hindi na kinaya ni Edward. Lumapit siya kay Aldrin upang humingi ng tulong. Malugod siyang tinanggap ni Aldrin at nangakong susuportahan siya sa anumang paraan. Lubos na alam kung paanong pinabayaan ni Greg si Edward sa loob ng maraming taon. Lalong naging masalimuot ang kwento, ang pride at lumang sugat ni Greg sa isang panig, ang basag na puso ni Edward at naglalagablab na paghihiganti ni Aldrin sa kabila. Ang mga nakatagong katotohanan ng pamilya ay nasa bingit na ng pagbubunyag. Samantala, sa ibang hibla ng kapalaran, lumitaw si Miss Anya, malamig, walang pakialam. Itinuring ang pamilya bilang negosyo at ang emosyon bilang abala. Ngunit siya rin ang nagbigay ng ikalawang pagkakataon kay Jenny. Ito ba'y tunay na habag o bahagi ng isang plano? Isang kalahok na ang kwento ay naging viral, puno ng drama at sakripisyo. Perpektong sangkap para sa isang palabas. Kaya nananatiling tanong, tunay bang tinulungan si Jenny o ginamit lamang? Akala ni Jenny ito na ang kanyang muling pagsilang, ngunit mas malaking laban ang naghihintay. Sapagkat sa pagkakataong ito, hindi lamang ang coach ang huhusga sa kanya, kundi ang buong koponan. At dito lalong naging mapanganib ang sitwasyon sapagkat ang mga dating kasama ay sila na ngayong mga hukom. Ang inggit, puot, at kawalan ng katarungan ay hindi madaling maglaho. Marahil ang tunay na laban ni Jenny ay hindi sa performance, kundi sa pagtanggap. Sa gitna ng tensyon, naroon ang isa pang tahimik na kwento. Si Perry at ang kanyang desperadong pag-ibig. Sa kaguluhan, siya lamang ang liwanag. Ngunit kahit ang liwanag ay may sariling anino. Ang kanyang mga salita ay banayad at puno ng pangako. Ngunit may halong pagkakasala. Para bang pilit niyang itinatama ang isang pagkakamaling hindi niya masabi ng hayagan. Kaya lumitaw ang tanong, tumutulong ba siya dahil sa pag-ibig o dahil sa konsensya? Habang umiikot ang lahat sa mga pangarap, unti-unting lumilitaw ang mas malalim na katotohanan, ang presyo ng pagpili. Pinili ni Jenny ang pamilya kaysa sa kanyang pangarap. Pinili ni Dara ang relasyon, ngunit nanatiling walang kaligayahan. At narito ang pinakapuso ng kwento, bawat desisyon ay may kapalit. At ang kapalit na iyon ang nagtatakda kung sino ang nagwawagi at sino ang nabibigo. Pinili ni Minchi ang paghihiganti kaysa kapayapaan. At kung kayo ang nasa kanilang lugar, ano ang pipiliin ninyo? Ngunit narito ang mas malaking pagliko. Akala natin tapos na ang pangarap ni Jenny. Ngunit sa katotohanan, hindi pa, sapagkat ang mundo lamang ang tumigil, hindi si Jenny. Ang kanyang pagbabalik
ay hindi pangkaraniwang comeback, kundi isang pagsubok. Isang pagsubok kung kaya niyang harapin hindi lamang ang entablado, kundi pati ang sariling takot. Ang pinakadelikadong bahagi ay ito. Paano kung bumalik si Jenny ngunit hindi pa rin magtagumpay? Paano kung ang ikalawang pagkakataon ay hindi para sa tagumpay, kundi para sa mas masakit na pagkatalo? At kung mangyari iyon, kakayanin ba ni Jenny o tuluyan siyang guguho? Mula rito nagsisimula ang isang tahimik ngunit mas nakakatakot na kabanata. Bumalik si Jenny, ngunit hindi pa siya tinatanggap. Hindi pa siya ligtas at higit sa lahat, hindi pa siya handa. Napansin mo ba ang pagbabago sa kanyang kilos? Dati, bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Ngayon, bawat galaw ay may pag-aalinlangan. Bawat tingin ay tila humihingi ng pahintulot. Hindi na siya ang dating Jenny na lumalaban, kundi isang taong pilit na binubuo muli ang sarili mula sa pagkabasag. Ngunit sino ba talaga ang nasisiyahan? Ang sistema, ang mga tao, o si Jenny mismo? Habang dahan-dahan siyang muling pumapasok sa bootcamp, maraming mata ang nakatingin sa kanya. Hindi upang suportahan, kundi upang hintayin ang kanyang pagkakamali. Lalo na si Megan, na minsang naging kakampi, ngayon ay nagsilbing salamin ng katotohanan. Ikaw mismo ang nagpasya na umalis. Isang simpleng linya, ngunit tumatagos kay Jenny na parang kutsilyo. Dito, nagsisimula ang ikalawang pagliko. Marahil ang pinakamalaking hadlang ni Jenny ay hindi ang mga patakaran, kundi ang kanyang sariling pagkakasala. Sapagkat sa bawat ensayo, sa bawat pag-uulit, may tinig na bumubulong sa loob. Hindi ka karapat-dapat. At iyon ang pinakadelikadong kaaway. Sapagkat gaano ka man kahusay, kung ang sarili mong isipan ang laban mo, matatalo ka. Samantala, si Minchi ay hindi tumitigil. Hindi siya napapagod, hindi siya nakakalimot. Tahimik, ngunit bawat hakbang ay may direksyon, plano, at layunin. Sirain si Jenny. Hindi lamang sa entablado, kundi sa mismong buhay. Napansin mo ba? Hindi siya umaatake ng direkta, hindi siya sumisigaw, hindi siya nagwawala. At iyon ang mas nakakatakot, sapagkat ang tahimik na paghihiganti ay ang pinakakalkulado. Hindi kailanman hayagang ipinapakita ni Minchi ang galit, at iyon ang mas nakakatakot. Sapagkat ang ganitong puot ay hindi biglaan. Ito'y planado, sinadya. Narito ang mas madilim na posibilidad. Paano kung ang pagbabalik ni Jenny ay ang sandaling hinihintay ni Minchi? Paano kung ito ang pagkakataon upang tuluyang tapusin ang laban, habang ang lahat ay nakatuon lamang sa performance? Sa likod ng eksena, tumatakbo ang isang tahimik, ngunit mas malupit na digmaan. Sa sandaling ito, lumitaw si Miss Anya, isang ina, isang producer, na hindi kailanman nagpapakita ng emosyon, ngunit kumukontrol sa lahat. Napansin mo ba kung paano siya tumingin kay Jenny? Hindi iyon pangkaraniwang paghusga, kundi pagsusukat, paghahanap. At narito ang isa pang pagliko. Marahil, hindi talento ang hinahanap ni Miss Anya, kundi tibay. Sapagkat sa mundong ito, hindi sapat ang husay. Kailangang makaligtas sa presyon, sa mga plano, at sa pagbagsak. At marahil si Jenny ang perpektong pagsubok. Masakit isipin. Kung si Jenny ay mababasag, isa lamang siyang kalahok na natalo. Ngunit kung siya ay babangon, siya ay magiging kwento, simbolo, produkto. Kaya ang tanong, alin ang mas mahalaga, ang tao o ang kwento? Habang lumilipas ang mga araw, lalong bumibigat ang hangin. Bawat ensayo ay parang pagsusulit. Bawat tingin ay parang paghusga. At unti-unting napupuno si Jenny hanggang dumating ang katahimikan bago ang pagsabog. Napansin mo ba? Ang pinakadelikadong tao ay hindi laging sumisigaw, kundi nananatiling tahimik. At si Jenny ay naglalakad sa landas na iyon. Hindi na siya umiiyak, hindi na siya humihingi ng tulong. At iyon ang nakakatakot, sapagkat
kapag tumigil ang isang tao sa paghingi ng tulong. Ibig sabihin, nakapagpasya na siya, isang desisyong hindi pa natin alam. Samantala, patuloy si Perry sa pagbibigay ng suporta, ng pagmamahal. Ngunit hindi niya namamalayan na sa pagtulong kay Jenny, unti-unti rin siyang lumulubog. Narito ang isa pang tanong, hanggang saan ang kayang abutin ng pag-ibig? At kailan ito nagiging bilangguan? Sapagkat madalas, ang sobrang proteksyon ay nagiging harang sa kalayaan. Habang lahat ay papalapit sa isang malaking banggaan, nananatiling hindi malinaw ang tunay na layunin ni Jenny. Nais ba talaga niyang manalo o nais lamang niyang patunayan na hindi siya nabigo? At kung magkaiba ang dalawang iyon, alin ang pipiliin niya? Ngayon ay lalong lumalalim ang kwento. Kaya, isipin ninyo, karapat-dapat ba si Jenny sa ikalawang pagkakataon? O tama ang desisyon ng bootcamp? Si Minchi ba ay tunay na kontrabida? O isang taong hindi makalaya sa sugat ng nakaraan? At si Miss Anya, tumutulong ba siya o nagtatago ng mas malaking plano? Sa huli, nananatiling pinakamahirap na tanong. Kung kayo ang nasa lugar ni Jenny, magpapatuloy ba kayong lumaban? O pipiliing tuluyang maglaho? Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.